Hello, mic test. Okay. Okay na? Good evening po sa ating lahat. Purihin natin ang Panginoon. Wednesday na naman. Wow. Naabot na naman yung Wednesday, kalahati na naman ang isang linggo. Salamat sa Panginoon dahil parang dumadami tayo. Wow! Oo. So, I encourage everyone na next Wednesday, sana ma-fill up na lahat ng upuan. Amen. Nagagatan tayo to may agkararagab sa si tayo mula ang tiadda ti kailangan na kanya po Diyos antay ko mga agsadsadot no di tultuloy tayo nga umay makipagkararag. So nga, tumader tayo amin, kansyonan tayo jay, I worship you. Hallelujah, hallelujah. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Hallelujah, we worship you. Hallelujah. Po Diyos, madaydayaw ka apo, ti daytoy nga rabiiya, datoy kami apo, nga natipon apo, nga umayid ta presensya apo Diyos, sakbay ti amin apo, dawatan mi apo ti pamakawan apo Diyos, tapno da apo iti kalintugan mi apo, nga masidag apo di ta trono ti parabor mo apo. Kat si kangarod apo Diyos, iti mangidalan apo ti daytoy nga rabii, tapno apo, ramdaman mi apo iti presensya mo, God, tapno o Diyos, masumbatan manen apo, dagiti karkararag mi apo Diyos. Kat agyaman kami apo Diyos, ti daytoy nga rabi ita, dadtoy na ni Pastor mi apo, Ryan J, nga mangidalan apo iti sao mapo nga maibingay manen ti daytoy nga oras apo Diyos. Kat agyaman kami apo Diyos, ti kinaimbag mo, kat kukwam apo, iti amin, tinaga ni Apo Isus. Amen. Pastor. Thank you. Mapagpalang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating prayer meeting sa oras pong ito. Tayo muli andito. Tayo po ay nagkakaisa muli na haharap, dudulog, mananalangin sa ating Panginoong Diyos. Dahil alam ko, bawat isa sa atin ay may kailangan sa ating Panginoon. Bawat isa sa atin ay may hiling sa ating Panginoong Diyos sa gabing ito. At bago tayo pumunta po sa ating pananalangin, nais ko munang ibahagi ang salita ng ating Panginoong Diyos in the book of 1 Peter chapter 5 verse 7. Yan. 1 Peter chapter 5 verse 7. Ganito po ang pagkasabi: ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ulitin ko po, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Napakaganda po ang sinabi po ng banal na kasulatan, na sinasabi niya dito na ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin sa buhay, at siya po ay nagmamalasakit sa atin. Ito po ang sinabi po ni Apostle Paul sa mga mananampalataya. Ito po ay sinabi niya, kung babasahin po natin sa
chapter 5 verse 1 na pinaalalahanan niya yung mga namumuno at sinabihan din niya ang mga kabataan. Verse 1 to 6. In verse 1 to 5 and verse 6, kaya nga sabi niya, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilahin niya kayo pagdating ng takdang panahon. Bilang isang mananampalataya, dito po, mag-focus po tayo in verse 7, na sinasabi niya na sabihin natin sa Kanya, ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng alalahanin natin sa buhay. Of course, lahat po tayo may alalahanin. May mga problema tayong kinakaharap. Bawat sa atin individually, may mga iniisip po tayo, may mga struggles sa buhay po tayo, hindi po yan maiiwasan. Kasi nga po, bilang isang mananampalataya, lagi akong sinasabi na tayo po yung prone tayo sa mga pagsubok para tayo po ay pabagsakin ng kaaway. Kasi nga po, simula po nung tayo po ay naging mananampalataya na, yung mata ng dyablo ay nasa sa atin. Lagi niya tayong tinitignan. Kung babasahin natin in verse 8, maging handa kayo, ito po yung paalala pa rin ni Apostle Pedro, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Dito po, makita po natin si Pedro, in-encourage niya ang mga mananampalataya na maging matatag sila sa pananampalataya at laging magtiwala sa ating Panginoong Diyos. In-encourage po nila na kahit sa kabila ng persecution ng kanilang kakaharapin, na dapat silang maging matatag dahil sabi nga niya, may gantimpala ang mga taong nagiging tapat at patuloy nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. At dito sa verse 7, in verse 8, maging handa kayo, sabi niya, dahil ang dyablo laging nasa paligid po natin. At handa anytime pwede niya tayong lapain. Ang dyablo, laging naghihintay yan para tayo po ay subukin. Hindi pinangako ng ating Biblia na kapag tayo naging mananampalataya, tayo po ay magiging hayahay ang buhay po natin. Pagkos sinabi ng ating Biblia, tayo po ay punong-puno ng pagsubok, tayo po ay makakaranas ng mga persecution, tayo po ay makakaranas ng mga matinding pagsubok dahil po normal yan sa isang mananampalataya. Pero po may pangako ang Diyos na kahit na sa mga pagsubok na siyang kakarapin natin, kahit na sa mga atake ng dyablo sa atin, ang pangako pa rin niya ay binigay niya sa bawat isa. Mayroon pa rin siyang pangako sa mga taong nagtitiwala, nagpapatuloy na maglingkod sa Kanya. Nasabi niya, lahat ay ipagkatiwala natin sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang iyong mga lahat po ng ating mga alalahanin. Kung babasahin natin in Philippians chapter 4 verse 6, na sabi niya na, basahin po natin, Philippians 4:6. Sabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hinginin sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Yan. Dito, ito po ay pangako ng ating Panginoong Diyos na siya po ay nagmamalasakit sa atin. Tayo pong mga mananampalataya, andon yung care niya sa atin, andon yung concern niya sa atin, andon yung pagmamahal niya sa atin. Kaya nga sabi niya, ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating mga alalahanin sa buhay. Alam ko, bawat sa atin, may mga alalahanin tayo sa buhay. May mga iniisip tayo na siyang nagpapagulo sa atin. May mga problema tayong kinakaharap kinakaharap na hindi tayo makapag-focus sa ating buhay. Hindi tayo makapag-focus sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ito po yung gumugulo sa atin. At minsan, ito din po yung nagiging sanhi ng ating pagtalikod, panlamig sa ating pananampalataya. Dahil sa mga alalahanin na
ito. Pero po ang sinabi ng ating Biblia, sinabi po ni Apostle Pedro na in-encourage niya sa mga mananampalataya na ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng alalahanin po natin. Bakit? Dahil siya po ay nagmamalasakit sa atin. Ipinangako ng ating Panginoong Diyos na sa bawat mananalangin sa Kanya ng na may buong pagtitiwala ay pinapakinggan niya ang mga panalangin niya. Napag-aralan po natin nung mga nakaraang mga prayer meeting natin, yung mga hindrance kung bakit hindi nasasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. At sa ating pananalangin, may mga dapat din tayong gawin para sagutin ng Diyos ang bawat panalangin po natin. At ngayong gabi, nag-focus po tayo yung pagsabi natin ng ating alalahanin sa ating Panginoong Diyos. Pag sinabi natin yung mga problema po natin sa ating Panginoong Diyos, sinabi natin yung sitwasyon po natin at humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon, ibig sabihin, ipinagkakatiwala natin sa Kanya ang ating mga problema. Ibig sabihin, humihingi tayo ng tulong sa Kanya at sa Kanya tayo dumidepende. Ibig sabihin nito, tayo po ay humihingi ng guidance niya sa bawat kinakaharap po natin. Ibig sabihin nito, kapag tayo po ay nagsasabi na nanalangin sa ating Panginoon, andon yung buong pagtitiwala natin sa Kanya na hindi natin kayang solusyonan ang mga problema, yung mga atake ng diablo sa atin, hindi tayo magtatagumpay kung wala ang Kanyang tulong. Tayo po ay more than conqueror dahil po sa tulong at biyaya at kapangyarihan ng Diyos na binigay niya sa atin. Hindi tayo mananagumpay kung wala ang Kanyang tulong. Kaya nga, ang Diyos, inopen niya yung Kanyang trono para humiling tayo sa Kanya, para humingi tayo ng tulong sa Kanya. Kaya nga, sa atin, normal lang na magkaroon ng problema bilang isang mananampalataya. Normal lang na guluhin ng diablo ang ating mga isipan. Guluhin ng diablo ang ating focus sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Normal lang yon. Pero lagi nating tatandaan, andyan pa rin ang Diyos na siyang tumutulong sa atin, na siyang nagmamalasakit sa atin, na siyang nagmamahal sa atin, na siyang tayo ng mga alalahanin natin sa Kanya. At alam ko ang Diyos ay patuloy na makikinig sa mga panalangin po natin. Alam ko ang Diyos ay patuloy na magmamalasakit sa atin. Hindi niya tayo papabayaan. Hindi niya tayo iiwan. Yan po ang pangako niya sa bawat nagmamahal, sa bawat nagtitiwala sa Kanya. At ngayong gabi mga kapatid, muli sama-sama tayo na dudulog sa harapan ng ating Panginoon. Sama-sama tayo na hihiling muli sa ating Panginoon. Nawa po buong puso tayong humiling, buong pagtitiwala na tayo po ay hihiling sa ating Panginoon. Huwag nating sayangin yung mga pagkakataon na tayo po ay may panahon na manalangin. Huwag nating sayangin yung panahon na may oras tayong magkaroon ng time para manalangin. Gawin po natin, i-treasure po natin ito at lahat po tayo ay makaka-receive ng kasagutan sa bawat panalangin po natin. Lagi natin napapakinggan about prayer. Lagi natin napapakinggan yung patungkol sa panalangin, yung paghiling natin, yung communication ito po yung communication natin sa ating Panginoon. Kaya nga po, ngayong gabi, ulitin ko po, 1 Peter chapter 5 verse 7, itipagkatiwala ninyo ang lahat ng inyong suliranin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Lahat po ng mga suliranin natin, lahat ng gumugulo sa ating isipan, lahat ng mga problema natin, ibigay natin, magsumbong tayo sa ating Panginoon. Dahil siya ay nakikinig sa bawat sumbong po natin at siya lamang yung makakatulong sa bawat mga problema, sa bawat mga kinakaharap nating mga pagsubok sa buhay. Wala tayong magagawa. Walang magagawa ang iyong katabi. Walang magagawa ang mga tao na sa paligid mo. Ang Diyos may magagawa sa buhay mo.
Ngayong gabi, dadako na po tayo sa ating panalangin at pupunta muli tayo sa lugar kung saan tayo komportableng manalangin sa ating Panginoong Diyos.
Yan, sa gabing ito, pumunta po tayo sa ating corporate prayer. Sino po yung mga may prayer request? Sa online, meron ba sa online? Yan, wala po. Dito po sa mga nandito, yung yan, knowledge and wisdom kay Ira sa kanyang defense sa Friday. Yan, complete healing kay Brother Manny. Sino pa po? Kay Sister CD, healing. Yan, healing din. Meron pa po ba? Ayan, kung wala na tayong lahat ay tumayo at yung mga prayer request po, ipanalangin po natin. Healing kay Sister CD at kay Brother Manny. Knowledge and wisdom kay Sister Ira sa kanyang defense sa Friday. Let us pray. Father God in heaven, sa oras pong ito, Panginoon, muli ay sama-sama kaming mananalangin sa iyo, Panginoon. Itinataas po namin, Panginoong Diyos, yung mga taong nangailangan ng kagalingan, si Sister CD, Panginoon, kay Brother Manny, Panginoong Diyos, na may karamdaman sa oras pong ito. Panginoon, tinatas din po namin ang mga miyembro po ng aming iglesyang ito, Panginoong Diyos, na may karamdaman. Lahat po, Panginoong Diyos, na may karamdaman o miyembro, Panginoon, ng aming pamilya na may nararamdaman sa oras pong ito. Lahat po sila, Panginoon, ay tinatas po namin sa iyong banal na trono. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa kanilang mga buhay. Iparamdam mo po ang iyong kapangyarihan at kagalingan na nangagaling sa iyo, Panginoon. Alam po namin na ang kagalingan ay nangagaling sa iyo, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na sa oras pong ito ay mararanasan na po nila ang kagalingan na nangagaling sa iyo. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, si Sister Ira, Panginoon. Siya po ay magde-defense sa Friday, Panginoon. Lord, ikaw pong patuloy na tumulong sa kanya. Patuloy, Panginoong Diyos, na palakasin mo po ang kanyang loob, bigyan ng karunungan, katalinuhan, Panginoon. At itong anak mong ito, Panginoon, ay patuloy na makita po nila kung gaano kakadakila at makita po nila ang kanyang pinaglilingkuran na Diyos na andyan na tumutulong sa kanya, Panginoon. Naniniwala po ako, Panginoon, na Sister Ira, Panginoon Diyos, ay magtatagumpay sa kanyang defense. Ikaw ang tutulong sa kanya, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa gabing ito na yung pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, ay nagkakatipon-tipon kami sa lugar na ito upang manalangin sa iyo. Itinataas po namin, Panginoong Diyos, ang aming iglesia, ang aming church building, Panginoon. Nakita mo po, Panginoon, ang mga kailangan pa upang mapa-improve, mapaganda pa, Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo, ang bahay-sambahan mo, Panginoon, yung mga gamit, Panginoong Diyos, na kailangan pa, Panginoon. Lord, itinataas po namin ang lahat ng pangangailangan ng aming iglesia, Panginoong Diyos. Lord, i-provide mo po ito, Panginoon, upang ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay mapaganda pa at maging maayos, Panginoong Diyos. At tinatas din po namin ang bawat miyembro po ng iglesia namin ito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Lord, ikaw po ang patuloy na tumulong sa bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw ang siyang manguna. Hayaan mo po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, ang siyang maramdaman po namin, Panginoon. Lord, ikaw po ang tumulong sa bawat isa sa amin. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming kailangan. At Lord, i-provide mo po lahat po ng aming mga pangangailangan sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. At patuloy, Panginoon, na palakasin ang aming pananampalataya. Kung may manlalamig man, Panginoong Diyos, Lord, ibalik mo po ang dating init ng kanilang pananampalataya. Kung may nadadown, Panginoon, kung may na-discourage, Panginoong Diyos, kung may mga problema po ang bawat isa, Lord, ikaw pong patuloy na mag-remind sa amin na andyan ka na Diyos na lagi na handang tumulong na siyang takbuhan po namin, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na hawakan mo po ang aming mga buhay, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, at tulungan mo po kami na magtiwala lamang sa iyo, Panginoon, at makita po namin kung gaano kakadakila sa aming mga buhay. At nawa, Panginoon, ang lagi naming tignan yung kabutihan mo lagi, yung kadakilaan mo lagi sa aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na nakakakilos at nabubuhay pa rin kami sa mundong ito dahil sa iyong pagpapala, dahil sa iyong tulong, dahil ikaw ang nagsusustain ng aming mga pangangailangan sa bawat araw po namin, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na sa bawat anak mo na nagtitiwala sa iyo ay patuloy mong pagpapalain at patuloy na tutulungan. Ang iyong
mga pangako, Panginoon, ang siyang patuloy na panghawakan, Panginoon, ng iyong mga anak. At alam po namin na sa bawat araw, bawat taon, buwan ng aming mga buhay ay magtatagumpay kami dahil sa iyong tulong sa bawat isa sa amin. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, ang aming mga leaders, Panginoong Diyos, ang aming pastor, Panginoon, Pastor Pader, si Pastora Grace, Panginoong Diyos, sinatas po namin sila sa iyong harapan. Patuloy mo din silang tulungan, patuloy na pagkaingatan, patuloy na palakasin, patuloy na gamitin sa iyong mga gawain, Panginoon, at patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw ang siyang mag-bless sa kanilang mga buhay. At alam po namin, Panginoon, na itong mga lingkod mong ito, Panginoon, ay patuloy nilang mararanasan ang masaganang pagpapala mo, ang iyong tulong, ang iyong kadakilaan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon Diyos, sa kanilang mga buhay na siyang binigay mo sa amin, Panginoon, na siyang mamuno sa amin, Panginoon Diyos. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo sila pababayaan at patuloy na tutulungan. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, ang mga gawain po namin, Panginoon, sa church na ito, ang aming mga church activities, ang aming mga outreaches, Panginoon. Lahat po ng aming gagawin na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Nawa, ikaw ang siyang mag-bless, patuloy na manguna, ang iyong banal na Spirit ang siyang patuloy na sumaamin, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na maghari ka sa lahat po ng aming gawain, Panginoong Diyos. Sa bawat tao, Panginoon, na makakarinig ng iyong mga salita, ang iyong mga salita, Panginoon, ay magsilbing encouragement, magsilbing tulay, Panginoon, upang makilala ka pa namin ng lubusan. At sa mga taong hindi pa nakakilala, Panginoon, sa mga outreaches, ay makita po nila kung gaano kadakila at ano yung kung gaano mo kamahal ang mga tao, Panginoong Diyos. At makita po nila ang yung kadakilaan at maligtas din po sila, Panginoon. Salamat, Panginoon, lang po namin na sa lahat po ng aming gawain ay patuloy na sinasamahan mo po kami. Sa lahat po ng aming activities, Panginoong Diyos, alam po namin, Panginoon, andyan ka lagi sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Lahat po, Panginoon, kaming mga nandirito, lahat po, Panginoon, ng aming mga panalangin sa iyo. Salamat, dahil alam po namin na pinakinggan mo na po. Alam po namin, Panginoon Diyos, na sinasagot mo na po ang aming mga panalangin. Salamat, Panginoon Diyos, sa gabi ito na siyang nagkatipon-tipon kami. Alam po namin, Panginoon, na hindi po sayang yung panahon, yung oras na kami ay nandirito at lumuhod sa iyo at nanalangin sa iyo, Panginoon. Alam po namin at makikita po namin ang kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa kasagutan ng aming panalangin. Salamat, Panginoon Diyos, dahil alam po namin, Panginoon, na kami yung mga anak ay patuloy na magtitiwala sa iyo at patuloy makita po namin ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. At sa aming pag-uwi mamaya, Panginoon, patuloy mo kaming protektahan, tulungan, pagkaingatan, at sa aming pamamahinga, Panginoong Diyos, ay patuloy na kapayapaan ang bigay mo sa amin. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At ngayong gabi, dadako po tayo sa ating pagbibigay ng ating handog, ating kaloob sa ating Panginoon. At awitin po natin, tayo ay magbigay at ibigay po natin ang ating pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, sa dakila, sa ruspong ito, itinatas po namin ang mga offering ng siya nalikom. Pagpalain mo, Panginoon, ito na mga gamit po sa ikalalawak na yung gawain. At salamat, Panginoon, na tinuruan mo po kami magbigay, Panginoon. At alam po namin na sa aming pagbibigay ay ibabalik mo po ito ng siksik, liglig at umaapo na pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa gabing ito. Patuloy ka namin dadakilan at pupurihin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa bawat.